So yun guys, kita natin na nakaredundo na talaga tayo. Gamit lang muna tong key simulator natin. So hindi pa natin na program tong susi natin. So mamaya na natin yan program pag umusok talaga yung tambutso natin. Yun guys, nandito tayo ngayon sa Jimenez, Misamis Occidental. May i-rescue tayo dito na Toyota Fortuner, keyless entry. Ang problema, ayaw umandar, halos 8 buwan na. Marami na ring mga malalaking vulcanizing shop ang umayaw sa sasakyan na to. Sukda ko ng batura ko sukda. Minsan mga pare-buro kay dugay man ni. Sinaw na kay makina oh. Mura na gula mabahay ba. Pakita lang natin na ito yung mga pinalitan nila ng mga parts. Lubog sa baha kasi ang unit natin kaya ganito yung nangyari. Ayan, ito yung smart key module. Tapos ito naman yung engine ECU at saka panel gauge. So marami pa yung mga pinalitan na parts dito. So ayan guys, ang problema natin dito, bago na lahat yung mga kinabit nila, pero kita natin na hindi to nag-on yung ignition. So ito na yung susi natin. Lagay natin dyan. So dahil sa push button na to, so try natin pindutin. Ayan, tapakan natin yung brake. So makikita natin na walang nakailaw. So hindi siya nag-on yung ignition. So kahit na ayan, ipindot natin yung susi natin, so wala talaga. Ayan, kita natin na wala nakailaw dito. Normal lang to na ganito kasi bago yung mga ECU natin. So ayan, bago yung ECU at saka bago din yung smart key module. So itong module na to, ito yung control ng susi natin. So dahil sa bago to ay normal lang talaga na ganito ang mangyayari kasi kailangan pa natin tong i-program. So ngayon ang gagawin natin dito ay ipo-program na natin to. So bago natin ma-program ang susi na to ay dapat gumamit tayo ng ito. Abri. Ayan. Kailangan natin ng simulated key. So ito yung gagamitin muna natin para paandar dito. Dito tayo magsisimula. Inasimbol ko lang muna tong gagamitin natin ngayon. Maganda tong content natin ngayon. Minsan lang talaga ang ganitong klaseng content, kaya kung ako sa inyo ay tapusin nyo talaga tong video natin. Kaya ang gagawin ko ay magsiseryoso na lang muna ako ngayon. So ayan, sundan nyo lang yung mga pinindot-pindot ko dito. Ang unang ginawa natin dito ay pinasok lang muna natin yung smart key system natin. Dito ay ayan, tiningnan ko lang muna yung backup data. So pinindot ko dito ng isang bisis yung push button switch at nag-okay na ako. Dito ay nireading ng bulang kristal natin yung backup data, pagkatapos ay sinave ko na. Kailangan kasi natin ang backup data kasi hindi natin magagawa pag walang backup data yung module natin. Tapos dito ay ayan, nag-proceed na ako sa generate emulated key. Tapos ginamit ko yung nakasave na backup data. Pag hindi nyo talaga masabtan yung ginawa ko dito, mas mabuti pang i-share nyo na lang yung video para mas makinabang naman yung iba. Medyo malalim kasi itong content natin at hindi pwede dito yung maluwag yung tornilyo. Dito ay nag-generate na yung simulated key natin na nilagay ko sa butas. Ito yung gagamitin natin dito para mag-start yung engine natin. Kung hindi mo talaga makuha ay i-review mo na lang yung video. Upgrade successfully gitu. Okay. Dito ay natapos na, kaya ang ginawa ko ay ayan, ginamit ko na tong simulated key para paandarin na natin yung engine. Observe natin dito na naka-on na yung ignition at umilaw na yung panel gauge natin. Pero hindi pa tayo tapos at nagsisimula pa lang yung problema natin. Observe natin dito na ang problema ay walang redondo yung engine. Problema natin dito ay ayaw mag-andar.
Dapat sana pag pinindot dito ay nag-i-start na to. Yeah. Kaya ang ginawa lang muna namin ay tinanggal namin tong steering lock. So ayan, ito yung hitsura niya. Alam ko na mahirap sundan yung video natin, pero sana lang talaga ay makinabang kayo at may kunti kayong idea na makuha dito. So, palitan natin tong steering lock natin. So ito yung original natin, tapos yung papalit natin, meron tayo dito mga ano to, surplus. So ayan, bali dalawa yung stock natin. So pagpilian lang natin to kung alin ba yung mas maganda dito na ikabit. Ikabit na natin. Dito ay tapos na naming maikabit yung steering lock, kaya yan, observe natin dito. Oops, okay. Wala, ayaw mandar. May redundo na tayo, ayaw pa yung mandar. So yan guys, kita natin na nakaredundo na talaga tayo. Gamit lang muna tong K-simulator natin, so hindi pa natin na program tong susi natin. So mamaya na natin yan program pag umusok talaga yung tambutso natin. So ganito lang. Yan. Okay, wala. Program lang muna natin yung ECU natin. Dahil na-program na yung simulated key natin, so naon na yung ignition natin. So naka-on na siya. Ang ginawa na lang natin ngayon ay nag-ECU programming na naman tayo. So itong ECU na to. So ayan, naka-timer pa tayo. So bale yun yung smart key ECU na ginamit natin. Naka-blink yung ano natin. Ngayon ay may idea na tayo bakit hindi to naayos ng mga malalaking vulcanizing shop at nag-surrender na lang sila kasi mahirap talaga yung trouble at mahaba pa. Okay, start. Observe natin yung fuel dito. Okay, good. Good job. Malakas na yung pugsit-pugsit ng fuel natin. Sana umandar ka na doon. Yun! Ayun! Good job! Ngay, palong man! Ay, palong nga. Sus! Kasinggit ako. Wara! Limahong gas yun. Limahong gas. Limahong gas. Pwede na dugay, bay. Woohoo! Natong bay ko, ande? So ayan, kita natin dito na sugwak-sugwak na talaga yung tambutso natin. Gawas ang nana. Sira yan, sira. May baksi pa. So bali ito, wala na to. Ito na yung gagamitin natin na susi ngayon. So ayan, lagay natin to dito. So pwede na tong paandarin natin. Yan. Ayan. So okay na. Good job na yung susi natin. So try natin patayin. Try natin paandarin ulit. Ayan. So umaandar na talaga. Rotes na. Batsi na kami guys. Uuwi na kami ng bahay. Siyempre dito ay ayan, pinatakbo na natin para makapag-withdraw na agad yung may-ari. Lakas pa lang tumakbo nito, no? Medyo hindi lang tayo magpalakas ng takbo, baka sumabog yung gulong.